bilisan mo dyan. Baka naghihintay na sa atin si Mando. Saglit lang, Poldo. Nagbibihis pa ako. Sige, pero bilisan mo dyan. Baka nainip na si Mando kakaintay sa atin. Sige, ito. Tapos na. Sige, Lorena, bilisan mo. Tara. Ang tagal naman ng mag-asawa na yon. Anong oras na, hindi pa dumating. Uy, Mando, nandito ka na pala. Kanina ka pa dito? Kanina pa ako nandito. Naghihintay sa inyo, Puldo. Uwi na nga sana ako. Akala ko hindi kayo darating. Pasensya na, Mando. Tagal kasi gumising ni Lorena eh. Tara na, magtrabaho na tayo para maaga na tayo makauwi. Sige. Lorena, dito ka. Sige. Puldo, tinan mo ang bunga ng niyog, Puldo. Oo nga, madami nga. Akatin mo? Mamaya, kakatin natin yan. Sige. Si Lorena, iwan ko kung kakain to ng niyog. Siyempre kakain ako. Kakain ka ng buko? Oo. Wow. Sabi-sabi kasi nila, maganda din yung buko inumin. Oh, lagyan mo na ng yelo. Mas masarap pag may gatas. Ayaw nila, masarap daw ang buko inumin. Oo nga. Lagyan mo ng yelo. Mas masarap pag may gatas din. Yun. Fresh milk? Hindi fresh milk. Tayudan. Pre, dandan lang pre. Bilisan nyo, ang bagal-bagal nyo. Grabe, ang bilis mo naman. Na. Pamuli ko ng aswang. Puldo, ulit na. Wala nga, pero mamaya na. Tingnan mo na tayo. Mamaya na. Ay, nako. Poldo, magpahinga na tayo. Natintin na ng init. Magpahinga nga tayo. Dito nga tayo nakaano. Malayo pa oh. Isa mo dyan. Wala. Uwi na nga tayo. Puldo. Kumusta na nga pala si Inday? Okay lang. Pero, sa katunayan nga, ang tataas sa mga grades niya. Mabuti nga, Puldo. Baka siya na nga makaahon sa kahirapan nyo. Oo, Mando. Baka siya na makahon sa kahirapan namin. Puldo. Pahinga muna tayo. Ang init na kasi ng sikat ng araw. Sige, Poldo. Nauuhaw na rin kasi ako. Sige, tara na. Puldo. Grabing init. Oo nga. Dito tayo. Init ng buhay. Puldo. Nabalitaan mo ba nangyari sa kalabaw ni Mang Naldo? Hindi, Mando. Bakit? Ano ba nangyari sa kalabaw ni Mang Naldo? Nako, Puldo. Pinatay ang kalabaw ni Mang Naldo.
at ang hinala nila aswang daw ang pumatay sa kalabaw ni Mang Naldo. Sa kasalukuyan nila ngayon ay inaalam nila kung sino ang aswang sa lugar natin. Baka ang pulubi ang pumatay sa kalabaw ni Mang Naldo. Baka siya ang aswang at nagpanggap lang siya ng pulubi para hindi siya malata na aswang siya. Sinong pulubi ang sinasabi mo, Puldo? Yung pulubi, yung na nakatira sa sirang bahay na sa gilid ng kalsada. Kung ganon, kailangan natin siyang subaybayan ang kinikilos ng pulubi na yon. Mamayang gabi, Mando, pupuntahan natin ang sirang bahay sa gilid ng kalsada. Aalamin natin kung ang pulubi pa talaga ang aswang. Sige, Puldo, pero kailangan natin magdala ng pangunta sa aswang. Dahil kung magkatotoo na ang pulubi ang aswang, ay kailangan natin siyang tapusin. Mando, dahil kung meron ang pulubi na yan, ay hindi magiging ligtas ang lugar natin. At baka hindi lang hayop ang kanyang mabiktima. Baka mga tao na rin dito sa lugar natin ang susunod ng mabiktima ng pulubi na yan. Oo, Puldo. Dahil sa pulubi na yan, ay napagkamalan pa natin si Mang Leo na siya ang pumatay ng mga hayop dito sa lugar natin. Pero Mando, nakatitiyak ba kayo na ang pulubi ang pumapatay dito sa lugar natin? At paano kung hindi siya aswang? Paano kung napatay niyo siya dahil sa hinala niyo? Hindi naman namin siya papatayin eh. At isa pa, hindi naman kami papatay ng tao na walang kasalanan. Aalamin lang namin kung totoo ba talaga ang pulubi ang aswang. Kung magkataon man na pulubi talaga ang aswang, doon na namin siya papatayin. Oo nga, Lorena. Bahala nga kayo, basta ako nagpapaalala lang. Tayo na, umuwi na tayo dahil tanghali na. Sige, tara naman do. Ano kang ilaw? Wala yung pagmumot mo to. Puldo, nandito na nga ang pulubi. Sabi ko sa iyo eh. Umapit tayo ng kuntis kanya. Sige. Uy! Nililit na ang baboy baboy! Uy! Parang may tao doon ah! Puldo, bakit hindi siya naging aswang? Mag-alas po sila. Aantayin na natin sa bed, Mando. Baka mamaya, inasong na siya. Nakatulog ng pulubi, Puldo. Hindi ko siya naging aswang. Mag-alas na. Oo nga. Baka hindi siya ang aswang. Malay ko sa'yo, Puldo. Sabi mo siya ang aswang. Di naman pala. Aantayin natin sa bed, Mando. Baka mamaya, naging aswang na siya. Sige, pero pag sumapit ng alas 3, pag hindi siya naging aswang, uuwi na tayo. Sige, pero tinitiyak ko na magiging aswang siya. Kalaman natin mamaya, Puldo, kung totoo ba na hinala mo na siya ang aswang. Sige. Pero hintayin natin saglit, Mando. Basta ha? Oo. Alas 3 na, hindi pa rin siya naging aswang. Umuwi tayo. Pero, Pero ka dyan, umuwi na tayo. nandito na pala si Mando, Lorena. Oo nga. Tara na, magtrabaho na tayo, Puldo.
Mando, ang aga mo naman yata magtrabaho ngayon. May pupuntahan ka ba? O wala naman, Lorena. Nauna lang ako sa inyo magtrabaho para madali matapos ang pagdadamo natin. Ah, ganun ba, Mando? Oo. Puldo, alam mo ba, may pinatay na naman na kalabaw doon sa gilid ng tubuhan. Ganun ba? Mamaya na nga kayo mag-usap, magtrabaho muna tayo para madali natin matapos ang pagdadamo natin. Sige, Mando. Mamaya na tayo mag-usap. Kapag makapagpahinga na tayo. Sige, Puldo. Mando. Magpahinga na tayo. Antindi na kasi ng init eh. Sige, total, magtatanghali naman. Sige, tara. Tuloy na. Magpahinga muna tayo. Sige. Puldo, kukuha muna ako ng tubig. Sige, Lorena. Puldo, dito tayo magpahinga kasi ang lamig ng simoy ng hangin. Sige. Puldo, may sinambit sa akin si Mang Naldo. Magmasi daw tayo mamayang gabi. Saan naman tayo magmamasid, Mando? Doon, sa bahay ni Mang Leo. Niloloko mo ba ako, Mando? Ang sabi kasi ni Mang Naldo ay si Mang Leo daw ang pumapaslang ng mga hayop dito sa lugar natin. Subalit hindi pa naman natin natitiyak si Mang Leo talaga ang pumapaslang ng mga hayop dito sa lugar natin. Dahil ang kwento-kwento dito sa lugar natin ay ang pulubi daw ang pumapaslang ng mga hayop dito sa lugar natin. Ang mabuti pa, Puldo, bantayan natin ang kalabaw ni Mang Naldo mamayang gabi para malaman natin kung sino ba talaga ang pumapaslang ng mga hayop dito sa lugar natin. Sige, Mando. Pero Puldo, nagtataka ako, bakit hindi naging aswang ang pulubi kagabi? Baka hindi siya ang aswang dito sa lugar natin. Mando, baka nagkataon lang kagabi na hindi siya naging aswang. Paano kung hindi siya ang aswang dito sa lugar natin? Malalaman din natin yan mamayang gabi. Kung sino ba talaga ang aswang dito sa lugar natin. Puldo, paano kung ang pulubi ang makita natin mamayang gabi? Anong gagawin natin sa kanya? Papatayin ba natin? Oo, Mando. Kung natitiyak natin kung ang pulubi ba talaga ang pumapatay dito sa lugar natin. Pero paano kung si Mang Leo makita natin mamayang gabi? Anong gagawin natin sa kanya? Papatayin ba natin? Oo, Mando. Puldo, uwi na tayo. Magtanghali na kasi. Sige. Tuloy na. Bakit wala pa kaya si Mando? Ewan ko, Puldo, baka may pinuntahan lang yun. Magtrabaho na lang nga tayo. Sige. Baka mamaya dadating na yan. Sige. Nagtrabaho na pala si Lorena at Puldo. Puldo, kanina pa ba kayo? Bago lang kami, Mando. Ganun ba? Oo. Halika na, Mando, magtrabaho na tayo. Sige, sandali lang. Suot mo muna ang jacket ko. Mando, kailan kayo tayo sa sahod dito? Hindi ko alam. Siguro kung matapos ng trabaho natin. Laki ba ito ng ano natin, no? Layo pa. Murina, okay ka lang mo dyan? Okay lang. Magtiis lang muna kayo toyo. Sunod, baboy naman eh. Oy, dala ba kayo ng tubig? Wala eh. Ikaw? Wala din? Pareha pala pa tayo eh.
Puldo, Hmm. umuwi na tayo. Mag-alas 4 na. Sige, sorry na. Uwi na tayo. Sige, tara. Bukas naman. Tara. Nandito na tayo. Ito ang baka. Para gagawin natin pain. Ito ang babatayan natin. Para malaman natin kung sino ba talaga ang aswang. Sige, Puldo. Ka banda. Dito naman ako. Sige. Puldo, para ang tahimik ng paligid. Parang masamang kutob ko. Parang may kaiba akong naramdaman. Parang may aswang. Oo nga Mando. Pero kailangan natin gawin to. Para malaman natin kung sino ba talaga ang aswang dito sa lugar natin. Narinig mo ba? Narinig ko. Parang may mga kumakanta. Nilapitan niya ang baka. Ano kaya ang kanyang gagawin? Ando, kinakausap yung baka. Ando, bakit hindi pinipinta yung baka? Baka nararamdaman niya. Kaya hindi niya pinatay ang baka. Pero huwag ka muna mag-ingay dyan. Bakit hindi ka nakasagot? Mando! Sa likod mo ang pulubi! Takbo Mando! Puldo! Puldo! Hintayin mo ako! Bakit kaya siya tumakbo? Hindi naman ako aswang. Ah, baka natakot sa akin. La 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 la. Nasaan na kaya si Puldo? Dito lang pala si Puldo. Dito ko lang pala. Malis ka daw. Oo Mando, kasi hindi ako mapakali sa nakita natin kagabi. Ako nga rin. Puldo, bakit bigla siyang napunta sa likuran ko? Yun nga ang pinagtataka ko Mando, kung paano siya napunta sa likod mo. Nakita naman natin siya na umalis siya sa harap ng kalabaw. Puldo, tama ang hinala mo na ang pulubi ang aswang dito sa lugar natin. Oo nga Mando, pero maaari ba nating ilihim ang nalaman natin kagabi? Dahil hindi pa natin natitiyak na siya ba talaga ang pumatay dito sa lugar natin. Pero Puldo, sapat na ang nakita natin kagabi. Oo nga, sapat na nga yun. Pero paano kung hindi sa aswang? Paano kung siya ang tagapagligtas sa lugar natin? Puldo, wala lang superhero sa panahon ngayon. Ang superhero, sa TV mo na makikita yon. Pero sa personal, hindi mo na makikita yon. Pero ang mga aswang, makikita mo talaga sa panahon ngayon. At lalo pang dumadami. Katulad ngayon, dito sa lugar natin, napakaraming aswang. Mando, hindi ka ba naniniwala sa superhero? Mando, ang superhero ay para ding mga aswang, nagiging hayop at nagiging tao. Kung kinakailangan, kaya maniwala ka sa superhero dahil sila ang makapagligtas sa atin. Sige nga, Puldo.
Pagpalagayan natin na may superhero dito sa lugar natin. Pero sino naman? Ang pulubi? Hahaha. Puldo, hindi magiging superhero ang pulubi na yon. Tingnan mo nga yung tsura nun. Parang kalabaw. Parang ginagamit pang araro sa palayan. Ang dumi-dumi. Sabi ka naman makapagsalita, Mando. Baka makita mo aswang, baka hindi ka tutulungan nun. Puldo, natatawa ako sa sinabi mo. Meron bang superhero na hindi tumutulong sa nangangailangan? Anong klaseng superhero na yun? Kung papiliin lang niya ang mabait sa kanya? Samantala nakita ko sa TV, ang superhero, kahit hindi niya kilala, tinulungan niya eh. Noong iba pa nga, nilalait pa ang superhero. Tinutulungan niya pa rin. Dahil superhero siya eh. Obligasyon niya tumutulong sa mga tao. Noong iba pa nga, nilalait pa ang superhero. Tinutulungan niya pa rin. Dahil superhero siya eh. Obligasyon niya tumulong sa mga tao. Bahala ka, Mando. Basta wag mo lalitin ang pulubi na yon. Baka pagdating ng oras, mangangailangan ka sa kanya. Oo na, hindi ko na lalaitin ang pulubi na yon. Tara na, magbasketball na lang tayo. Mag-aaway pa tayo ng dahil sa superhero na yan. Tara. Sige. Yan, pre. Norina. Norina? Oh, Puldo, bakit ngayon ka lang umuwi? At basang-basa ka sa pawis. Pati si Mando, basang-basa din. Ano ba pinagagawa niyong dalawa? Naglaro kasi kami ng basketball, Norina. Ah, ganun ba? Sige, pumasok ka na sa loob at magpalit ng damit. Sige. Puldo, uwi na ako, gabi na kasi. Mamaya na, pre. Maghapunan muna tayo. Huwag na, sa bahay na lang. Ah, sige. Ikaw bahala. Paano Puldo? Uwi na ako. Lorina. Sige, Mando, ingat ka. Sige Lorina. Totoo kaya sinabi ni Pulto kanina na may superhero dito sa lugar namin? Ah, baka niloloko lang ako ni Puldo. Para may sumusunod sa akin ah. Kailangan ko bilisan itong lakad ko. Naku, baka yun ang sinabi ni Puldo. Na aswang. Takot pa naman ako sa aswang. Naku, baka ito na sinasabi nilang aswang. Kailangan ko makalayo sa kanya. Sino yan? Sinong nilalang ka? Parang kulubi na. Tulong! Tulong! Ah, tulong! Ano na siya to? Puldo, alam mo ba? May aswang sa likod ng gabi. Ikaw ba yung Mando? Baka kwento-kwento mo lang yan.
Totoo ang sinasabi ko, Puldo. Bakit hindi ka pinatay ng aswang? Buko ka talaga, Puldo. Siyempre, umakbo ka palayos ka niya. Pero, ito ka napunta sa harap ko. At sinakal niya ako. Kung sinakal ka, bakit buhay ka pa ngayon? May dumating na tao, Puldo. At yun ang dahilan kung bakit ako nakawalan ng aswang. Sino naman ang tao na Mando? Si... Kailangan natin magkalayo dito. Sino ka? Mamaya ka na magtanong kung kakamus kamay ko. Bakit? Basta, kailangan natin makatakas dito. Sige. Bakit tayo nagpunta dito? Paano mo ginawa yun? Di ba pulubi ka lang? Hindi lang ako basta pulubi. Isa rin akong ligtas sa lugar niyo. Sabi pagligtas, ibig sabihin ikaw ang kalaban ng aswang? Kaya kung maaari, hindi mo sasabihin sa taong nakakausap mo para hindi ako kilala sa aswang. Oo, idol. Mabuti kung ganon. Baka hinanap ka ng mga magulang mo. Pero idol, paano kung nakasalubo kong aswang at patayin ako? Huwag kang mag-alala. Hindi ka na maglalakbay pa uwi. Paano ako makakauwi kung hindi ako maglalakbay? Ito, gamitin mong dahon ng mahiwagang puno. Dahon? Paano ako makakauwi gamit ito? Umikit ka na at makakauwi ka na. Sige. Sino man to? Wala, Puldo. Basta, bigla na lang siya napunta sa likod ng aswang. Baka yung superhero na yun, Mando. Iwan ko, Puldo. Kasi hindi ko maninag ang mukha niya. Ang dilim-dilim. Dalawa lang yan ang ibig sabihin niya, Mando. Ang superhero o ang aswang. Pero tinitiyak ko na aswang yon dahil gusto niya akong patayin eh. Kailangan natin mag-ingat, Mando. Dahil delikado ang lugar natin. Oo nga, Puldo. Pero Puldo, paano kung may mabiktima siya ng mga tao dito sa lugar natin? Mando, kailangan natin sabihin sa mga tao dito na may aswang na gumagala dito sa lugar natin. Sige, Puldo, tara. Tara, Mando. Wag! Bawa ka sa akin! Bawa kayo sa akin!
pugisin ng aswang. Aswang yun, Puldo. Alam mo naman na takot ako sa aswang. Kailangan natin gawin to para matahimik ang lugar natin. Ano, Jerome? Sama ka ba? Sige. Pero kailangan may itak ako. Dahil kung wala, hindi talaga ako sasama sa iyo, Puldo. Dahil malalagay na sa panganib ang buhay ko kung wala akong panglaban sa aswang. Jerome, hindi naman tayo susugod kung wala tayong panglaban eh. Basta, sabi mo yan, Puldo, ha? Jerome, pero kailangan natin kumuha ng bagakay para panglaban sa aswang. Sige, pero saan naman tayo kukuha ng bagakay? Doon, sa gilid sa sapa. Sige, Tara na, Jerome. sige. Puldo, saan natin hahanapin ang aswang? Doon, sa malaking kahoy. Sigurado ka ba, Puldo, na nandun ang aswang? Oo, Jerome. Pero tinitiyak ko na nandun ang aswang. Puldo, paano natin makikita ang aswang? Kailangan natin ng pain para makita nating aswang. Sino naman gagawin nating paing? Ikaw, Jerome. Ano? Bahala ka dyan, uuwi na ako. Sandali lang, Jerome. Hindi naman kita pababayaan eh. Kapag lumabas ang aswang, rerisback ako kaagad. Kahit na, Puldo, ayoko pa rin. Uy. Sige na, Jerome. Para matahimik ng lugar natin. Pag-isipan ko muna, Puldo. Huwag ka na mag-isip, Jerome. Sige, payag ako. Pero kapag namatay ako, Puldo, papatayin din kita. Sige na. Ang dami mo pang daldal eh. Puldo, baka pwedeng bukas na lang natin gawin to. Sakit kasi na dyan ko eh. Sige na, Jerome. Ang dami mo pang palusot eh. Sige, pero sumunod ka kaagad ha. Baka pabayaan mo na ako na kainin ng aswang. Oo, sige na. Sige. Tira naman ang Puldo. Wala akong kain. Sana wala kami makita na aswang ni Puldo. Puldo, tulong! Ayan na! Puldo! Ito sa'yo eh! Nalakas yan eh! Tira ka, Puldo. Pilit na akong patay na aswang. Ganito talaga, pre. Uy, ito! Huh? Jerome, tulungan mo ako! Hoy! Kita pa rin! Tulog na! Lakas! Lakas niya! Pre, nangihina na siya! Uy! Jerome! Uy! Biglang nawala ang aswang! Malapit mo, pre! Nandiyan lang yan! Wala na oh! Mantay Saka sa likod ha! Kan sa likod mo! Tara pre! Puldo!
anuman. Oh, itong dahon. Gamitin mo para makauwi ka na. Oh!